Welcome sa Storytime with Miss GK. Ako nga pala, si Berto. Simple lang ang buhay ko noon sa probinsya. Tulong-tulong sa bukid, gala kasama ang mga tropa, at tagabantay sa bahay tuwing gabi. Ang kuya kong si Kuya Lando ay isang security guard sa bayan. Dahil night shift siya, madalas kaming dalawa lang ng asawa niyang si Ate Victoria ang naiiwan sa bahay. Si Ate Victoria, aaminin ko, maganda talaga ang hipag ko. Bata pa siya, masayahin, at ibang-iba ang kilos kumpara kay Kuya Lando na laging seryoso at parang laging pagod sa buhay. Alam ko na may kulang sa kanila. Ramdam ko yon sa bawat buntong hininga ni Ate Victoria kapag gabi. Isang gabi, grabe ang buhos ng ulan. Talagang zero visibility sa labas at biglang brownout noon. Walang magawa kundi matulog. Pero hindi ako makatulog. Ang lakas ng pintig ng puso ko at hindi ko alam kung bakit ako napadpad sa tapat ng kwarto nila. Pinihit ko ang doorknob. Hindi nakalak. Sa dilim, narinig ko ang mahinang boses ni Ate Victoria. "Lando, akala ko ba duty mo?" Hindi ako sumagot. Ayokong malaman niya na ako ang pumasok. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang niya dinouble check kung sino ang pumasok sa kwarto nila. Hindi ako nagsalita. Pero hindi man lang niya ako itinulak. Sa lakas ng ulan sa labas, ganon din ang lakas ng bawat ingay namin sa loob. Noong gabing iyon, tila nawala ang lahat ng respeto ko sa pagiging magkapatid namin ni Kuya Lando. Nanaig ang bugso ng damdamin ko. Alam kong mali. Hindi siya lumaban. Sa halip, niyakap niya ako ng mahigpit. Tila ba matagal na niyang hinihintay ang pagpasok ko. Habang nakayakap siya sa akin, nakatitig lang ako sa magandang mukha niya. Hindi ko lubos maisip na nagawa namin yon. Nang mahimasmasan ako, daan-daan na akong lumabas ng kwarto. Pagbalik ko sa kwarto ko, hindi mawala sa isip ko ang mukha ni Ate Victoria. Alam kaya niyang hindi ako si Kuya? Sambit ko sa isip ko. Hindi nagtagal ay nakatulog na din ako na may ngiti sa labi. Kinabukasan, pagdating ni Kuya Lando, acting normal lang ako. Nagkakape ako sa kusina habang siya naman ay nagkukwento tungkol sa baha sa bayan. Nang magtamang paningin namin ni Ate Victoria, may kakaibang kislap ang mga mata niya. Walang salita, pero alam ko na alam na niya. Alam niyang hindi ang asawa niya ang nakasama niya sa dilim, pero pinili niyang manahimik. Akala ko doon na magtatapos ang lahat, sa isang gabing maulan. Pero hindi pala. Doon, mas naging malapit sa akin si Ate Victoria. Napapansin ko, nag-iba ang aura niya. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya yon, dahil alam niyang napapansin ko, o talagang nag-aayos siya para sa akin. Isang gabi, papasok sana ako sa banyo nang bigla siyang lumabas galing doon. Bagong ligo lang. Nanlaki ang mga mata ko nang lumabas siya. Nakatapis lang. "Oh, Berto, ikaw pala yan." Oo, ate."
Magbabanyo sana ako eh. Ah, sakto. Katatapos ko lang maligo. Ikaw na dito. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa pagpasok niya sa kwarto nila. Nung nasa loob na ako ng banyo, hindi ko maiwasang hindi isipin ang itsura niya kanina. Hanggang sa parang may nabuhay sa loob ko. Hindi ko na napigilan. Ay napatagal ako sa banyo. Nang matapos ako, hindi ko alam na nasa labas pala siya ng banyo. Nabigla ako pagbukas ko ng pinto. Ate Victoria, kanina ka pa ba andyan? Kamot batok kong tanong. Napangiti siya. Oo eh. Bakit ang tagal mo ata sa banyo, Berto? Wala ate. Napasarap lang sa paglalaro sa cellphone. Pagpapalusot ko. At dali-dali na ako umalis at pumasok sa kwarto ko. Madaling araw na noon. Hindi pa din ako natutulog. Nagulat ako nang biglang may kumatok. Si Ate Victoria. Berto, gising ka pa ba? Bumangon ako at binuksan ang pintuan. O ate, bakit hindi ka pa natutulog? Tingin ko sa kanya na nakasuot lang ng maikling dress. Hindi kasi ako makatulog. Pwede bang samahan mo muna ako sa kusina? Magkape tayo. Ate, baka lalong hindi ka makatulog niyan. Hindi na siya nagsalita. At hinatak niya ang kamay ko papunta sa kusina. Sa hawak niya, parang may kuryenteng dumaloy ulit sa katawan ko. Ipinagtimpla din niya ako ng kape. Habang tahimik kaming nagkakape, nabigla ako nang bigla siyang magsalita. Berto, ano yun ate? Alam kong ikaw yung nakasama ko nung gabing malakas ang ulan. Nanlaki ang mata ko. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Lando. Pasensya na ate. Hindi ko talaga sinasadya. Huwag kang humingi ng sorry. Hindi ko naman pinagsisisihan. Lalo akong nabigla sa sinabi niya. Lumapit siya sa tenga ko at bumulong. Pwede pa nating ulitin yon. Napatingin ako sa kanya. At sa oras na yon, hindi na ako unang gumalaw. At sino ba naman ako para tanggihan ang maganda kong hipag? At doon, muling nangyari ang hindi dapat. Naging routine na namin yon. Tuwing wala si kuya at nasa duty siya, alam ko na ang signal. Hindi kami nag-uusap tungkol doon. Parang isang unwritten rule. Pero kapag wala ng mga ilaw, kami lang ang nakakaalam ng totoo. Isang gabi, akala namin ay safe ang lahat. Maagang umalis si Kuya Lando para sa kanyang graveyard duty. At gaya ng dati, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto nila ni Ate Victoria. Pero ang hindi namin alam, nakalimutan ni Kuya Lando yung kanyang flashlight at bumalik siya nang hindi man lang nagpapasabi. Biglang narinig namin ang lagutok ng pinto sa labas. Victoria, Han, naiwan ko yung flashlight ko. Boses ni Kuya Lando, malakas at papalapit na sa kwarto. Nanigas kami pareho. Si Lando. Bulong ni Victoria na halatang nagpanik. Wala nang oras para mag-isip. Mabilis akong bumangon. Hinablot ko ang t-shirt at maong ko at hindi na nagatubiling tumalon
sa bintana ng kwarto. Buti na lang, medyo mababa lang ang bahay. At bumagsak ako sa malambot na damuhan sa ilalim ng puno ng santol. Mabilis akong gumapang palayo at nagtago sa dilim ng nyugan habang hinihingal sa kaba. Eksakto namang bumukas ang pinto ng kwarto nila. Pagpasok ni Kuya, nakita niya si Victoria na nakahiga. Medyo gulo ang buhok at tila nagulat. "Oh, Han, bakit gising ka pa?" tanong ni Kuya habang kinukuha ang flashlight sa cabinet. Nagtaka ang mukha ni Kuya. Bakit? Bakit ka nakaganyan? At bakit parang hinihingal ka?" Doon ko hinangaan ang galing ni Victoria sa pag-arte. Imbis na mautal, ngumiti siya nang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Kuya. "Kasi Han, akala ko hindi ka na babalik." Malambing na sagot ni Victoria. "Actually, hinihintay talaga kita bago ka umalis kanina. Kaya lang, nagmamadali ka. Sabi ko, baka bumalik ka para i-surprise ako. Kaya nag-ready na ako. Ready na sana ako para sa'yo. Kaso, akala ko, nakatulog na ako sa kahihintay." Napakamot sa ulo si Kuya Lando. Sabay ngiti ng malapad. Nawala lahat ng pagdududa niya. "Ganun ba? Sayang naman, Han. Kaso, kailangan ko na talagang bumalik sa duty. Baka mapagalitan ako ng supervisor." "Okay lang. Bawi ka na lang pag uwi mo bukas," sagot ni Victoria habang kunwaring nag-iinat. Nung marinig ko ang pagsara ng pinto sa labas at ang pag-alis ng tunog ng motor ni Kuya, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Grabe, muntik na yon. Habang naglalakad ako pabalik sa likod ng bahay para pumasok sa sarili kong kwarto, napaisip ako. Hindi lang pala akong magaling magtago ng sikreto. Mas magaling pala ang hipag ko pagdating sa lusutan. Akala ko, doon na kami titigil. Dahil muntik na kaming mahuli ni Kuya Lando. Pero pinalipas lang pala namin ang ilang araw para hindi magduda si Kuya. Nang makatsyempo ulit kami ni Victoria, ay nagpatuloy ulit ang lihim namin. Hindi ko alam kung may nangyayari pa ba sa kanila ni Kuya. Dahil hindi naman kami nag-uusap patungkol sa personal na bagay. Basta ang alam namin, magkasundo kami. Hanggang sa dumating ang araw, nalilipat na silang dalawa. Dahil inilipat ng bagong area si Kuya. Inilipat siya sa ibang probinsya. Nang malaman ko yun, may kung anong kirot sa puso ko. Hindi ko alam kung dahil aminado na akong may nararamdaman na kay Victoria, o dahil alam kong matitigil na ang kalokohan namin. Isang araw, pagkaalis ni Kuya Lando para sa kanyang huling duty bago ang kanilang pag-alis, nag-usap kami ni Victoria sa likod ng bahay, doon sa may malaking puno ng santol, kung saan ako tumalon noong muntik na kaming mahuli. Seryoso ang mukha niya, walang bahid ng biro. "Berto, kailangan na nating itigil to," simula niya habang nakatingin sa malayo. "Malilipat na ng destino ang kuya mo sa ibang probinsya. Isasama na niya ako. Sa isang araw, aalis na kami." Nanahimik ako. Alam ko namang darating ang araw na ito. Pero parang may kung anong kumurot
sa dibdib ko. Alam ko, Victoria, na darating tong araw na to. Siguro nga, eto na yung sign na dapat na nating tapusin to bago pa tayo tuluyang mahuli ni Kuya. Tumingin siya sa akin at unti-unting lumambot ang ekspresyon niya sa mukha. Gusto ko lang na maayos tayong maghiwalay. Ayaw kong umalis na may sama ng loob o bitin na nararamdaman. Noong gabing iyon, parang nakisama ang tadhana. Walang ulan, pero sobrang tahimik ng paligid. Dahil alam naming ito na ang huling gabi. Parang nag-iba ang timpla ng lahat. Pumasok ako sa kwarto nila nang may halong lungkot at pananabik. Doon, pinalasap sa akin ni Victoria ang lahat ng nalaman at natutunan niya sa loob ng ilang buwan naming pagsasama. Kung dati ay may pag-aalinlangan pa kami, noong gabing iyon, ibinuhos niya ang lahat. Tila gusto niyang itanim sa isip ko ang bawat detalye ng sandaling iyon para hindi ko siya makalimutan habang buhay. Para sa huling pagkakataon, Berto, bulong niya sa akin. Hindi na ako naghintay na magliwanag pa. Dahan-dahan akong tumayo. At bago ako lumabas ng pinto, tinignan ko muna siya sa huling pagkakataon. Tulog na siya. Maamo ang muka. At tila nakahinga na ng maluwag. Dahil sa wakas, ay matatapos na ang lihim naming dalawa. Kinaumagahan, parang walang nangyari sa amin. Maingay ang buong bahay. Nag-e-empake na sila ng mga gamit. Tinulungan ko pa si Kuya Lando na magbuhat ng mga mabibigat na kahon papunta sa truck. Tol, salamat sa pagbabantay kay Victoria, sabi ni Kuya habang tinatapik ang balikat ko. Bantayan mo na lang itong bahay natin. Walang anuman, Kuya. Mag-ingat kayo doon, sagot ko. Pilit na hindi tumitingin kay Victoria. Nang palis na ang sasakyan, sumilip si Victoria sa bintana. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya sa akin. Isang ngiting nagsasabi, tapos na tayo, pero salamat. Pinanood ko ang sasakyan nila hanggang sa mawala ito sa kanto. Alam kong iyon na ang huling kabanata ng aming sikreto. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maikakaila na sumasagi pa rin sa isip ko ang mga nangyari sa amin ni Victoria. Mahirap burahin ang mga alaala ng pagsasama namin. Lalo na siya lang ang bukod tanging babae sa buhay ko na nagparanas ng ganun sa akin. Pagkalipas ng isang buwan, saka ko nalaman, buntis siya. Hindi niya agad sinabi. Parang natatakot siyang mabigkas ang salita. Parang umaasang hindi ko agad maisip ang posibilidad. Pero pareho naming alam, may tsansa. Malaki ang tsansa. Tinanong ko siya. Sinabi niya sa akin na wag na akong makialam. Na maaaring sa kuya ko talaga ang bata. Na mas madali kung ipaako na lang niya yun sa asawa niya. At ibaon na lang sa limot ang mga nangyari sa amin. Walang makakaalam. Walang masasaktan. Kahit alam naming may katotohanan, pilit namin itinatago. Pero paano kung akin nga? Paano kung may batang isisilang sa mundong ito na may dugo ko? Pero habang buhay akong magiging multo sa kwento niya. Karapatan ko bang alamin? O mas tama bang manahimik
Dahil iyon ang tanging paraan para maituwid kahit konti ang mga mali naming ginawa. Kung aalamin ko ang totoo, may mga buhay na posibleng masira. Ang pamilya namin, tiwala ng kuya ko, pagkakakilanlan ng isang bata. Kung hindi ko aalamin, habang buhay kong dadalhin ng tanong at ang kasalanan na baka may responsibilidad akong tinatakbuhan. Kaya ngayon, sumusulat ako hindi para humingi ng tawad, dahil alam kong huli na iyon. Nandito ako para humingi ng payo. Sa sitwasyong ito, ano ang mas tama? Dapat ko pa bang alamin kung ako ang ama ng batang dinadala niya? O hayaan ko na lang na ipaako niya yon sa kuya ko at itago na lang namin habang buhay ang lihim naming dalawa? Kahit kapalit nito ay konsensyang hindi kailanman tatahimik. Hindi ko alam kung alin ang mas tama. Ang alam ko lang, kahit anong piliin ko, may kasalanang mananatili. Ang tanong, alin ang kaya kong dalhin habang buhay? Hindi na ako magtatago sa likod ng mga salitang nadala lang o nangyari lang. Lalaki ako, at sa bawat hakbang na ginagawa ko noon ay may malay akong pinili. Alam kong mali, alam kong may masasaktan, pero pumasok pa rin ako. Hindi ko inisip ang kuya ko, hindi ko inisip ang pamilya namin. Mas lalong hindi ko inisip ang magiging bunga ng bawat gabing pinili kong manahimik at magpanggap na walang nangyayari. Ang inisip ko lang noon ay ang sarili kong kaligayahan. Ngayon, may batang posibleng madamay sa kasalanan naming dalawa ni Victoria. Doon ko lubusang naramdaman kung gaano kabigat ang ginawa namin. Dahil ang kasalanan pala hindi natatapos sa pagtapos ng relasyon. May mga kasalanang may buntot, humahabol, kumakapit, at nag-iiwan ng marka kahit tapos na ang lahat. Kung pipiliin kong manahimik, kailangan kong tanggapin na habang buhay kong dadalhin ang bigat ng isang katotohanang hindi ko pinanindigan. Kung pipiliin kong alamin, kailangan kong maging handa na wasakin ang lahat ng akala kong mahalaga, kasama ang imahe ko bilang kapatid at tao. Siguro, ang tunay na parusa ay hindi kung alin ang pipiliin ko, kundi ang katotohanan kahit kailan. Hindi ko na mabubura ang mga nagawa ko. At kahit anong mangyari, may bahagi ng sarili ko na tuluyan ng nasira. Dahil minsan, pinili kong maging tahimik kahit alam kong mali. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang. Berto.